Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika-31 tayo na linggo ng karaniwang panahon ng taon A ng ating pagdiriwang. Isama po natin ngayon sa ating misa ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon na nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. At ang ating intensyon sa isang matagumpay na sinodo ng Simbahang Katolika. Mga minamahal ko mga kapatid, pawang mga mainit na salita ang binitawan ni Jesus sa mga eskriba at parisiyo nang makita niya kung papaano ang mga taong tulad nila ang may ibang saloobin sa pagsunod sa kautusan. Mas pinahalagahan nila ang maparangalan at makaupo sa upuang pandangal. Ungat maganda ang kanilang mga utos, ngunit iba naman ang ipinahiwatig ng kanilang mga gawa. Bilang mga Kristiyano, suriin po natin ang ating mga saloobin, lalo na sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa mga batas. Tanungin natin ang ating mga sarili, ito ba'y isang pakitang tao lamang o dahil alam nating mabuti ito o may napapaloob na karunungan sa pagsunod ito? Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, sa loob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka, itinagdagan, sinasambahan dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, amang makapal.
sanlibutan. Tanggapin mo ang kahilingan, ikaw na nalulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa kalahati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran kain sa iyong kasiyahan ay kaloob ng ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalugdan. Sa apitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit, lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulit sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwang ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang magpakalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki naming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan,
Pati ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lulubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at napagpagal araw-gabi para hindi kami maging pansinin ni numan. Samantalang ipinayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang Kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pa't ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Tayo'y may iisang Ama at Guro natin iisa, si Kristo na anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga parisiyo, ang kinikilalang nagpapaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at sa mga tanging luklukan sa mga sinaguga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo, at ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.
purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa 31 tayo na linggo sa kanong panahon sa taon-aan ng ating pagdiriwang. At ang atin pong mga pagbasa ay nagturo sa atin paano magiging tapat at magiging totoo. Ang kinakailangan upang tayo maging tapat at totoo ay una sa lahat marunong tayo gumawa ng tunay at ng tapat at ng dapat gawin at marunong tayo magpakumbaba sa ating buhay. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Malakias, Kapitulo 1, verso 14 hanggang Kapitulo 2, versikulo 10. Sinasabi ni Propeta Malakias na ang mga prinsipe at ang mga saserdote parang hindi na sila gumagawa ng dapat nilang gawin. Kaya binabalaan sila ng propeta upang sila ay magiging tapat sa kanilang paglilingkod. Kaya po sa ating Salmo 130 na ang lahat ay dapat tatanggap sa Diyos sa kanilang buhay na siya yung Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at talikdan nila ang lahat ng hindi narapat sa kanilang buhay upang sila mamuhay na mapayapa na bayang pinagpala ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 12, ito yung pagpapahayag ng ating Panginoong Hesus sa isang mensahe na nagsabi na dapat marunong tayo magpakumbaba. Ang pagpakumbaba ay siyang una sa lahat ang paglaya ng ating sarili, na ating tuklasin at hanapin ang tunay na sarili natin at ating tanggapin. Sapagkat kung hindi tayo makatanggap sa ating tunay na sarili, sa kaibuturan ng ating sarili, kung ito'y ma-discover natin na ito pala ako, tayo'y sobrang hambog at mapagmataas. Kinakailangan na ating matanggap ang ating tunay na sarili sa kaibuturan ng ating pagkatao. At kung ito'y ating makikita, dapat nating tanggapin at huwag nating ipamalay sa iba na manglalait sa iba. Sapagkat ang panglalait natin sa iba ay siyang hindi pagtanggap sa tunay na sarili natin. Pangalawa, ang pagpakumbaba ay siyang pagpapalaya sa atin na tayo ay marunong umibig ng tunay. Una sa lahat, ibigin ang Diyos. At pangalawa, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Sapagkat kung hindi natin napadama ang tunay na pag-ibig, una sa Diyos at pangalawa sa ating kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili, hindi po tayo marunong magpakumbaba. Ang taong marunong magpakumbaba ay siyang tunay na nagmamahal. Hindi po masabi natin sa ating kapwa o mas lalo na higit sa Diyos na iniibig natin ang Diyos, iniibig natin ang kapwa, pero nakahambog. Salita lamang. At ito'y tinatawag ng ating Panginoon, ito yung ginagawa ng mga Parisiyo at ng mga Eskriba. Ang mga Parisiyo, napakataas ang pagtingin nila sa sarili. Kasi hindi nila natanggap ang tunay na sarili nila. At dahil doon, tinatakpan nila sa pangahambog, sa pagmataas ng sarili. Ang tao na hindi makatanggap sa sarili nila na tunay na sarili, ay nagmaskara at nagpapahayag ng pagkukunyari. At ang pagkukunyari na sila yung pinakamataas. Kaya hahanapin nila ang mga luklukan na pandangal at sila ay gustong-gusto
na pagpugayan sa kahit saan at tatawagin kung anumang mga titulo sapagkat para sa kanila, ito yung pag-affirm ng kanilang pagkatao na sa totoo lang, yon ay pangtakip sa kanilang tunay na pagkatao. Kaya dahil sa kanilang pagkukunwari, mapangibabaw lang na pagpapahayag ng kanilang sarili, hindi nila natuklasan sa loob ng kanilang puso ang Diyos. Dahil kung sa paghanap natin sa ating mga puso at sa kaibuturan ng ating pagkatao at hindi natin natuklasan ang Diyos, hindi tayo marunong mapagkumbaba. At hindi tayo marunong magpakumbaba sapagkat hindi natin tinatanggap na tayo ay imahen at larawan ng Diyos kahit sino man tayo. At dahil doon, mayroon tayong ginagawa na mga pangtakip sa ating pagkatao. Na ito yung una sa lahat, sinasabi pa ni ating Panginoong Hesus Nazareno na gaya ng mga Parisiyo, sila ay gumagamit ng mga pilakterya. Itong pilakterya sa versikulo 5 ay ito yung tinatawag sa mga Hebreo na tefillin. Tefillin, plural form ng tefila. Ito yung parang box na itim na lagyan nila ng mga bersikulo ng Biblia tungkol sa mga kautusan ng Diyos at kanila pong itali sa kanilang noo at kanila pong itali sa ilang kamay habang sila'y nagdarasal. Ang tawag diyan po ay tefillin dahil dalawa po, may para sa kamay at may para sa noo. Kapag kaisa lang, tefila. Ito yung tinatawag na pilakterya na kung saan pinapakita lang nila sa tao na sinunod nila ang kautusan ng Diyos. Pero sa loob ng ilang mga puso, ayon sa ating Panginoon, sila'y mapagkunwari, sila'y hindi tapat, at sila'y huwad. Kaya iwasan po natin ang huwad na kabanal-banalang tao. Iwasan din natin ang tinatawag nating hindi maayos na pangangalaga, pangasiwa, at liderato. Sapagkat kung tayo ay huwad na leader, at kung tayo ay huwad na nagpapahayag ng ating pananalig at panampalataya sa Diyos, gaano man ang ating pinapakita sa mga tao, lalabas at lalabas ang totoo sapagkat wala pong natatakpan, wala pong natatago na hindi mabubunyag. Kaya kinakailangan natin maging totoo tayo, maging tapat tayo, sapagkat kung tayo totoo, kapag tayo tapat sa ating Panginoong Diyos, ang atin pong ginagawa ay ayon sa Kanyang kalooban. At kung tayo gumagawa ayon sa Kanyang kalooban, lahat ay ginagawa natin na may pag-ibig. At dahil may pag-ibig, tayo ay nagpapahayag ng ating katapatan sa ating pananalig sa Diyos. Sa pag-ibig, sa pagpakumbaba, ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa buhay natin, nagliliwanag at gumagabay sa ating mga budhi. At tayo ay maging tunay at tapat na nanalig sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalatayo ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Ama at ipanalangin natin na linisin ang ating mga saloobin upang mapaglingkuran natin ang ating kapwa ayon sa kalooban at turo ni Jesus. Sa bawat panalangin, sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging taus-puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan at huwag nawa silang masilaw sa karangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ng ating bayan at talikuran ang mga pakitang taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit ng Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pang mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista, at mga itinakwil ng lipunan, hipuin nawa sila ng Espiritu ng Diyos upang makaramdam sila ng habag at tunguin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, pati na rin ang mga namatay at pinatay, dulot ng gyera ng Israel at Hamas, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, Ikaw ang huwaran ng aming pagmamahal at paglalingkod. Tulungan mo kaming maging tagapaghatid ng iyong ganang loob sa aming mga kapatid na walang hinihintay na kapalit. Tingnan namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito na maging dalisay nawa ay maging banal pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Dahil sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanin tunay marapat ni kaya aming pasalamatan sa witan sa Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinukob kahit minabuti niyang siya'y pinanganak ng bihing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirigo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal, kasmitan ng Espiritu, ang banal na makloob na ito, pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Kususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Renzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahinsulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tiray sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasi bigo, hapis at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningas ang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking
Panawagan para sa mga ordinasyon. Si Reverend Jesus M. Madrid Jr. na anak ni na Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paong, Bundok, Quezon City, na naglingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023 Sabado sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo, Corner Beaterio Street, Intramuros, Manila. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni na Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego, at nakatira sa 146 Paco, Obando, Bulacan, na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko, Reverend Father Rufino Siscon Jr., maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal sila Reverend Jess at Brother EJ. Salamat po. Available na po ang opisyal kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa finance office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating pagdasal ng ating mga minahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa ugaling ng aming hiram na buhay. Kung kabang loob po kami nanalangin at kami nagmakaawang kalugdan po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karamihan ng kasamaan
upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Panatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Yun po ang wala pang kopya ng Lectio Divina para sa Pong Isus Nazareno. Available pa rin ito. 130 pesos po bawat libro. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia Banal na Misa kaya sa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pambansang Labanan ng Isus Nazareno, kami na ugnay, iba't ibang social media platform na kuskusting, iba't ibang paranaway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na tumutulong sa Quiapo Church at laging nagbigay ng donasyon upang makatulong ang Quiapo Church, mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Tayo ay dapat maging tapat at totoo. Nasa pamagitan ng ating mapagkumbaba na pagpahayag ng ating pananalig sa Diyos, marunong tayong umibig sa Diyos higit sa lahat at magmahal sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. Ngayon na po ang pagbabastas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga na pong Isus Nazareno, higit mo siya ng cross ang walang malay na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilangin ang kanan, nagsusumhamo sa'yo makamtanaw nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan, may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalalang pangako ng sa binyag na ikaw ay kiniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Nating taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Panginoon natin Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.